Switch ko ha. Pansinin nyo. Yan oh. Ang angas oh. Yan. Thermal take 0 degrees Celsius. Oh. Napakaangas. May pan dito. May pan dito. Pero ito yung nakakabilib or nakakamangha. Yung ilaw niya talaga oh. Yan. Magta-transform. Magsusulat yan. Oh. Nagawa niya magsulat oh. Off ko ah. Baka sabihin nyo, merong nakasulat dito. Wala, oh. Nakadepende sa ilaw. Yan. Oh. Angas naman ng pan nito. Angas ng nag-design nito. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video, bali, meron tayong Dayo na amplifier dito. Ito, kakatanggal ko lang ng karton kasi ginawa ko na Ginawa ko na bago repair. Ito yung karton niya. Unang-una sa lahat, magpapasalamat muna tayo. Shoutout. And then maraming salamat sa bayari nito na taga Fairview yata. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo rito sa akin. Bali, i-review lang muna natin kasi ito tayo kapag meron tayong bagong unit or bago sa paningin natin or bagong tanggap, i-review muna natin para isang content, repair isang content para kahit paano may content tayo parang araw. Yun oh, content. Ace na AC-205N model. Ang dating niya is parang LX20. Yan, LX20 na nilagyan lang ng display rito. Yan. And then punggok siya. Iksi lang oh. Iksi lang niya oh. Ay LX20 medyo mababa. Ito punggok. Ayan, dahil review yung content natin, siyempre, banatan natin. Ito muna tayo sa may front panel niya. Ayan, angas. Basta sabi ko kanina, parang Ace yung dating niya na LX20. Na meron lang siyang mga pihitan. Kasi integrated ito. Hindi katulad sa LX20, power amplifier style lang. Wala siyang mga pihitan tulad ng tone control and then mic section. Ito, meron siyang pihitan. Tapos, meron siyang digital display rito. Yung volume niya, individual, nakamono siya. Channel A, channel B. Yan. Tapos, meron siyang tone control. Bass, treble, and then music volume. Tapos, ito naman yung section ng mic niya. Mic bass, mic treble, and then mic volume. Tapos, meron siyang USB. Angas kompleto Tapos, sa effects ng volume. Tapos, ito naman sa may reverb. Ito sa may mic section. Tapos ito yung display niya dito. Tapos meron siyang dalawang mic input. Pasensya na kayo guys hindi ako ganun kagaling mag-review. Ngayon, naka-plug in yan. Tingnan natin kung naka-plug in. Yan, naka-plug in. Pakita ko sa inyo kung ano magiging kalabasan ng mukha niya kapag naka-on siya. Yan. Teka lang. So ngayon, ito, tinanggalan natin ng flashlight. Take 2. Open natin yung mga volume na yan. Yan. Wala, hindi makita. Ba yan? Hindi makita sa camera. Hindi makita pero may nakasulat dyan na nakasulat dito is input auxiliary or input aux. Hindi makita sa camera natin. Pagpasensyahan nyo na. Basta meron siyang digital display dito. Pasensya na kayo. Hindi talaga makita. Kahit anong ngarang ko, hindi makita yung sulat. Pero may nakasulat talaga siya na input aux. Yan. Tapos, meron mga tack switch dito na para sa may input niya. Yan, pinutin ko to. Yan, Bluetooth. Kalagay sana. Kaso, hindi makita sa may camera natin. Auxiliary. Bluetooth tsaka auxiliary lang pala ito. Ganun yung front panel niya. Ngayon, open na natin. Angas. Hindi makita yung sulat dito sa camera. Tanggalin ko na yung takip ha. Ito, yan. Ito yung laman loob niya. Simple lang siya. Yung datingan nito is parang, alam mo yung Kevlar na yung may digital display rin. Baka ito yung pinangtapat nila. Nakalimutan ko yung model nun. 5,000 ba yan? Ngayon, ito yung transformer niya. Okay. Siyempre, yung 220, yung primary niya, automatic 220 na yan above. 015 para sa may tone control, 9 volts para sa may fan. Tapos 053 yung secondary niya, mataas na rin.
Kaso nga lang, medyo maliit lang yung transformer para sa... Ay, naka-zoom kasi. Balik natin. Para, yan, nasa normal viewing kayo. Yan, 053 yung supply niya. Yung taas na rin. Naka-kwan lang siya. Naka-class AB lang. Yan. Tapos, ito yung pinaka-highlight. Pakuan ko na kayo. Pa-exciterin ko pa kayo lalo. Ito yung pinaka-maangas niya, oh. O natin, pansinin nyo yung fan, ha. Yung fan nyo, pansinin nyo. Kakaiba, oh. Yan, may ilaw, ba? O, compare mo sa isa, oh. Buhayin ko, ha. Switch ko, ha. Pansinin nyo. Yan, oh. Ang angas, oh. Yan, thermal take 0 degrees Celsius. Oh. Napakaangas. May fan dito. May fan dito. Pero ito yung nakakabilib or nakakamangha. Yung ilaw niya talaga, oh. Yan. Ita-transform, magsusulat yan. Oh, nagawa niya magsulat, oh. Off ko, ah. Baka sabihin nyo, merong nakasulat dito. Wala, oh. Nakadepende sa ilaw. Yan. Oh. Angas naman ng pan nito. Angas nang nag-design nito. Ulit. Mga ako, ah. Thermal take. Yan, siguro pag umiinit yan, nagbabago yung sulat yan. Nakadepende sa init niya. Yun, angas. Tapos na tayo sa may transformer. Tapos ko na rin pinagmayabang sa inyo to. Take note guys, ha. Hindi ako bayad dito. Baka sabihin nyo, pinaganda ko yung salitaan kasi bayad ako. Wala, hindi tayo bayad dyan. Small YouTuber tayo, hindi pa tayo kilala. Pero dami natin ginawang ace. Yun, oh, shoutout Ace. Yan, kapasitor niya is dalawa lang. 80 volts na 10,000 microfarad. Tingnan nyo, 53 yung supply. Oh, kaya naman yung ano, yung ng 80 volts, oh. Basta magandang klaseng kapasitor, kaya yung mga ganong taas ng supply. Yan, dalawang piraso na kapasitor. Tapos madako tayo sa may output niya. Oh, lagyan na natin ng flashlight. O yan, output niya parang 3 pairs. 3 pairs siguro ito, 3 pairs per channel. Yan, kasi tatlo dito, eh, tatlo. Tapos sa may kabila niyan, tatlo rin yan sigurado. Ito nakatago kasi isa. Tatlo yan. Medyo kung siya, umiinit, parang umiinit, ah. Umiinit lang yung panahon. Yan, 3 pairs, tagti 3 pairs siya. Ganyan lang siya kasimple, ganyan lang siya kaangas, oh. Okay na, yung laman loob, tapos kapasitor, transformer, tapos kaya pinagmayabang yung ilaw. Punta tayo, kumplituhin natin yung review natin siyempre. Tapos punta tayo sa may back panel niya siyempre. Back panel, yeah. Ito yung back panel niya. Yan, ito yung fan kanina na umiilaw, ito yung isa na fan. Okay, yung input niya naka XLR na lalaki. Tapos meron siyang PL na sa link. Pwede ka mag PL, pwede ka mag XLR. Tapos may Bluetooth ng antena pa siya, oh. Tapos sa may output niya, binding post and then speak on. Pwedeng speak on, pwedeng binding post. Yan, angas, pero wala siyang switch na bridge, mono, parallel, wala siya. AB na AB yung dating niya. O yun, hanggang dito na lang. Tapos na, kompleto ko na i-review para sa inyo. Yung transistor plan ginamit ay Toshiba na 5198 lang, oh. Pansinin nyo, hindi siya, akala ko kanina NGW. Yan, oh, kita sa may sulat, oh. Toshiba na 5198 tsaka 1941 lang. 5198 lahat dito automatic. Dito sa kabila niyan is 1941 to. Ganun, no, taas ng supply pero ang ginamit is hindi man lang 5200. Dito medyo ako medyo hindi na, medyo dismaya ako rito. Kumbaga, siyempre kung tibay lang din naman yung abulin mo, edi lagyan mo na ng mga 5200 yan or NGW, di ba? Kasi mataas na yung supply nito, 53, mataas na. 737 nga, 5200 yung gamit, eh. O, yun lang guys, ayun lang lumabas sa tawas, eh.
Ayun, sana nakapagbigay ideya ako sa unit na ito. Malay nyo, matipuhan nyo, or baka maisipan nyo bumili ng amplifier, magustuhan nyo ito, edi ganyan yung mukha, ganyan yung laman loob ng Ace na AC-205N na power amplifier, integrated amplifier. Yun, promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre, pakita ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.